Itinanggi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na may nag-utos sa kanya para palutangin ang nakukwestiyon ngayong tennis court project sa Baguio City. Hamon ni Yusek kay Mayor Benjamin Magalong, pangalanan ang sinabi nitong nag-utos daw sa kanya. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Julie Baiza. Unang-una po, pangalanan niya po. Kung meron po siya mga dokumento, pangalanan niya po lahat yan. Pangalanan niya, maging matapang po siya sa pagpangalan ng ganyan. Kung sino ba yung sinabi niya, he struck a nerve, Nino. Buwelta yan ni Palace Press Officer Claire Castro sa naging pahayag ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na tila may nabangga siya na ilang dawit sa anomalya at irregularidad. Kasunod yan ang pagbibitiw ni Magalong bilang Special Advisor ng Independent Commission for Infrastructure. Inilarawan din itong below the belt ang pagsasabi sa kanyang korap dahil sa 110 million pesos Burnham Park Tennis Court at parking building project ng mga diskaya sa Baguio. Tugon ni Castro, wala po tayong binanggit na siya sangkot sa anumang katiwalian. Ang pinag-usapan dito po ay yung tungkol sa kanyang posisyon kung ito po ba ay nagkakaroon ng hindi pagsang-ayon sa konstitusyon. At yun po ang pinapatignan ng Pangulo at the time. Ipinauubayan na rin ng palasyo kay Magalong kung sasagot ba ito tungkol sa kontrobersyal na tennis court project. Hamon naman ni Castro sa sinasabi ng alkalde na boss na nag-utos sa kanya. Kasi po tayo, wala po tayo ditong anumang boss, kundi ang Pangulo, ang gobyernong ito. Hindi po tayo pwedeng utusan para magsabi ng mali. Samantala, nag-ikot naman si Pangulong Bongbong Marcos ngayong araw sa Aita community sa Pampanga. Bitbit niya ang tulong pinansyal mula sa DSWD at pamamahagi ng 60 kalabaw at cart na magagamit ng mga katutubo sa pagsasaka. Kung ano yung pangangailangan po na makakapagpaganda, magbadala ng kaunting ginhawa sa buhay ninyo, magpapaganda sa buhay ninyo, at hindi nyo na inaalala kung paano nyo pinapakain ang inyong pamilya. Kasama ng Pangulo sa pag-iikot ang mga opisyal ng DSWD at si Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang mga isyong sinagot ng palasyo kasama si Mobile Journal Julie Baiza. Julie, doon muna sa pagbisita ni Pangulong Marcos dito sa Pampanga. No? Maliban doon, may iba pa ba siyang ginawa? Yes, Paps, na mahagi rin ng Pangulo ng 30 million na financial assistance para sa mga OFW at saka sa pamilya nila na naapektuhan ng bagyo sa Pampanga. No? Under yan doon sa action na fund. Ano? And for context, kanina yung pinuntahan niya, 8 communities. Okay. Pati yung eskwelahan, binisita rin ng Pangulo. Ano? Bukod doon sa pagpapadala niya ng tulong na mainly kung mapapansin mo, kalabaw, mga seeds. So para yan sa hanap buhay nila na pagsasaka. Kasi ang sabi ni PBBM, malaking bagay nga raw yung naitutulong nung pagsasaka ng mga katutubo, hindi lang para sa kanila, pero para sa buong bansa for food security. Okay, matapos bumisita sa mga nilindol sa Bogo kahapon, may nakaschedule pa ba ang Pangulo na pagbisita sa mga nasalanta nitong lindol? Ang sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, meron pa daw ilang lugar na pupuntahan. Pero sa ngayon, wala pang ibinababang schedule sa atin or na-anunsyo ang palasyo. Pero aside from... hindi pa babalik sa Cebu? Hindi, wala pang final na advisory sa atin, sa media, and wala pa rin anunsyo ang palasyo. Pero aside dito sa Cebu, Paps, bumisita rin ng Pangulo sa Masbate. Doon naman sa naapektuhan naman ng bagyo. Okay, may reaksyon ba ang palasyo sa kondisyon ni VP Sara na dapat ay i-require din si PBBM na humarap sa budget hearing para dumalo ang bises sa OVP budget deliberation? Actually, kanina yung sagot ni Yusek, hindi direktang pagsagot dito, kundi more of reaction doon sa hindi pagdalo ni VP Sara. No? Kumbaga, nasa sa kanya na raw yun kung hindi niya gustong dumalo, pero alalahanin daw niya na nakasalalay din sa kanya yung hanap buhay ng mga manggagawa ng OVP. So, kumbaga, yung pagdedepend ng budget, tungkulin din ng Vice Presidente. Okay, maraming salamat. Mobile Journal Julie Baiza.